buhay. Itaas natin ang ating mga kamay. Kapag langit sa Panginoon na buhay. At purihin natin siya ng may kagalangan. Psalms 145 verse 3, Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat dapat na purihin. Ang iyong kadakilaan ay hindi kayang unawain. Kaya sa oras sa ito, sabay-sabay tayong umawit at luwalhati na ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Jesus Christ, I desire to run to you. We die to you. Holy Spirit, hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we passion to face the day. Amen. In your presence, all our fears are rushed away. Rush away. Hosanna,
Panginoon. Kaya, yan, good morning mga kapatid. Batiin natin ang ating online church. Yan, salamat sa Panginoon. Yung mga katabi natin, batiin din natin. Yan, good morning. Yan, pagpalang umaga. Yan, tanghali sa inyong lahat. Yan, salamat sa Panginoon. Ako nga pala ulit si Brother JB. At salamat sa Panginoon kasi itong nagdaang linggo, napakarami natin pinagdaanan. Ang daming hinarap ng mga pagsubok at hindi mo alam kung kailan matatapos. Pero salamat sa Panginoon dahil nakatayo tayo ngayon. Amen? Na talagang si Lord nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kapayapaan, lalo na yung peace of mind sa isip natin, na alam natin na may maganda siyang gagawin sa darating na linggo na ito. Amen? Kaya sabay-sabay tayong ideklara mga kapatid ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Kapag sumisigaw tayo ng amen, sabi dyan, yes lagi. Yan, salamat sa Panginoon. Kaya sabay-sabay tayong ideklara ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Yan, God will bless all the works of my hand. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will flourish like and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste the Lord. Yes, Lord. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health, heal my disease. For the stripes of Jesus Christ, I am healed. In Jesus' name, amen. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga pangako na ipinagkaloob mo na sa amin. Lord, marami man kaming pinagdaanan mga pagsubok ngayong linggo, Lord. Salamat sa mga pangako mo dahil pinatatatag mo ang aming pananampalataya. Pinagagaangan mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga dalahin. Lord, salamat din po sa kapayapaan na dulot mo. Salamat sa mga pagpapalang nakaabang na. Susunod na sa amin, Panginoon, lahat ng yan. Lord, salamat din sa pag-iingat mo sa aking mga kapatid na naririto na, Panginoon. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang nagbigay ng pabor, Ikaw ang nagbigay ng proteksyon, Ikaw ang naghawi ng daan, Panginoon, upang makarating sila at mahaligtas sila. Lord, sa mga kapatid namin na wala pa rito, patuloy, Lord, na ingatan mo sila. Bigyan mo sila ng grasya mo, Panginoon, at makakarating silang ligtas. Kung paano mo kami iningatan, iingatan mo din sila, Panginoon. At maraming salamat din po sa mga new blessings, Panginoon. Patuloy, Lord, na Ikaw ang nagbubukas ng mga puso, nagbubukas ng mga buhay ng mga tao upang matanggap ang kaligtasan na sa iyo lamang nagmumula. Panginoon, maraming salamat po dahil sa mga darating na araw, mga linggo, mga buwan, pagpapala, ipinagkaloob mo na. Mga pangako na hindi kailanman mabibigo sapagkat Ikaw ang nangako, Ikaw ay tapat na Diyos, Ikaw ay dakila, Ikaw ay makapangyarihan. Kaya Panginoon, tinatanggap na namin ang lahat ng sagot sa aming panalangin at higit sa lahat yung mga pangako mo. Inaangkin na namin lahat ng yan. Kaya Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng papuri sa iyo, Ama, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. What by the grace of God, I am what I am. Hallelujah. And His grace toward me was not in vain. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Diyos, hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Come on, say. We can make her still believe that all the goodness
Hindi dahil sa grasya at awa mo, Lord. Wala kaming mukhang maiharap sa'yo. Lahat kami, Lord, dito, patapon. Lahat kami basura. Pero dahil sa ginawa mo sa krus, namatay ka para sa aming mga kasalanan. Dapat kami yun, Lord, hindi ikaw. Pero ginawa mo yun dahil mahal na mahal mo kami. At nagpupuri kami, Lord, at nagpapasalamat sa lahat-lahat na ginawa mo sa amin. Thank you, Jesus.
celebrating Palm Sunday. Amen? Sa Tagalog, araw ng mga palaspas. But you know, when we go back to that first celebration, ang ating Panginoon Jesucristo, they were expecting Him to come like a mighty warrior. They were expecting a military, powerful soldier who will deliver them from the Roman government. But He came riding on a donkey. Alam niyo po, nagpapakita ito ng kanyang pagpapakumbaba. Nagpapakita ito ng pagdating ng Panginoon. He does not want to bring peace politically, but He wants to bring peace personally. Kaya alam niyo, as we celebrate today, Palm Sunday, let us remember that Jesus Christ gives us peace with God. Maaari ang mundo na ito hindi nakakaranas ng kapayapaan. Magulo, andyan ang korupsyon, andyan ang kaguluhan, pero kapag na kay Kristo tayo, may kapayapaan tayo sa Diyos. Amen? That's what we're celebrating now, that we can have peace and restored relationship with God. Kaya we lift up our hands to our Father in heaven. Maraming salamat po, Panginoon. We are celebrating, Lord, ang pagdating mo. Inaalala namin, Panginoon, kung paano ikaw ay winelcome sa Jerusalem. It's your triumphal entry. But now, Lord, you are seated in the heavenly places. Lord, at ikaw'y babalik muli. At ikaw'y, Lord, papalakpakan din namin. Ikaw, Lord, ay i-welcome namin. At sisigaw pa rin kami ng pagpupuri. Kasi hindi ka na darating bilang isang sanggol. Darating ka na ililigtas mo ang iyong iglesia. You will come not riding on a donkey. You will come, Lord, a victorious warrior. Riding on a white horse with blood on your robes. Dahil napagtagumpayan mo na ang lahat ng laban. Kaya, Panginoon, salamat. Hinahayag namin ang iyong pagtatagumpay. We are praising you. We are declaring your victory. Kaya, Lord, sa muli mong pagbabalik, patuloy kaming sasamba. Patuloy ka namin luluwalhatiin. At maghihintay kami, mananatili kaming tapat hanggang wakas. Kaya, Panginoon, isang beses pa itong awitin namin. Not just Hosanna, but praise to the Most High God. It is our shout to the highest of the highest. Lord, we praise you. We thank you, Lord. Lord, I pray that you will heal everyone's heart. Lord, na magkaroon kami ng kapayapaan, magkaroon kami ng restoration, yung healing, Panginoon, sa aming mga puso. Hinihiling namin sa iyo, Lord. Salamat at isang beses po aawitan ka namin. Luluwalhatiin ka namin. Ito rin yung aming panalangin na, Lord, ikaw ay magliligtas at araw-araw na magliligtas sa iyong mga anak. Kaya isang beses pa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Show me how to love like you. Hallelujah! Love me. We worship you, Jesus. With my heart, Lord, I praise you. Bless your name. Everything I am for your kingdom's cause. As the world broke earth is Come on, church. Let's give him glory. Let's give him praise. Let's give him our highest worship. Heal my heart. Heal my heart and make it clean. Open up, Lord. Open up my eyes to the things
ang sinamang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tingnan niyo nga yung katabi mo, mga bagong nilalang na ba? Wala na yung dating pagkatawag ko, si Kristo na ang nabubuhay sa bawat isa. Kaya alam mo yung may Kristo sa buhay, hindi na yan matatakutin, hindi na yan magagalitin, hindi na rin bugnutin, at namamaya pa dyan yung kagalakan at meron kapayapaan. Kaya mga kapatid, let's share the joy of Lord. Let's greet one another. Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman. I'm alright. Yes, I'm okay. How are you? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you? Are you fine? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm alright. Yes. I'm okay. Are you alright? I'm alright. Yes. I'm okay. Yes! Woo! Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Sige, tayo maupo na sa presensya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. And of course, again, let's welcome all the first-timers, even online. Kung ikaw ay naitag dyan for the very first time, kindly type new blessing. At kung ikaw naman ay naimbitahan ngayon, you are welcome here at Jesus Compi Church. Again, I'm Sister Isabel. At good news, meron tayong kids church at the back. Kaya kung meron kayong mga kasama mga anak, mga apo, pamangkin, ayan, papuntahin na po natin sila sa likod. At meron pong teachers na meron po silang activities. Ayan, thank you, Lord. Glory to God. And yan, mga kapatid, malapit na naman magtapos ang buwan ng Marso. Pero gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon, sa buhay ng ating mga women's. Ayan, na nag-join sa atin last week sa ating Women's Celebration Month. Talaga naman, punong-puno ng kasayahan at glory to God. All areas ng buhay natin talaga naman, pati ang word ng ating Panginoon para sa atin. Salamat sa ating Panginoon sa mga nag-invite at sa mga nanalo din sa ating mga raffles. Pwede ba palakpakan natin si Lord? At simula pa lang ito dahil ito sinelebrate natin for the very first time here at Jesus Compi Church, and I believe tuloy-tuloy niya siya. Next year, marami pa tayong mai-invite na mga women's of God. Thank you, Lord. And of course, ito yung mga announcement natin, aabangan natin, malapit na. Ito na pong darating na Monday, bukas na po, Monday and Tuesday, we have Jesus Festival Parade. Ayan. Alam ko marami na sa ating naka-attend, lalo na yung mga nasa lumang relihiyon pa tayo. Pero thank you, Lord. Ngayon, ang ipaparada natin, hindi yung mga damit ng karakol natin, pero ang ipaparada natin dahil meron tayong Jesus na buhay. Thank you, Lord. Makasama natin yung iba't ibang churches dito sa Las Piñas at sa Talon 1. Yung mga details mamaya yan sa cell group nyo. So, kung wala kayong gagawin mamaya, pwede po magtulungan nyo kami na magbalot-balot ng mga ipapamigay nating loot bag sa mga kids. Ayan, thank you, Lord. And of course, this coming Friday, yung Good Friday, ayan, thank you, Lord. Gusto namin kayong makasama sa napakahalagang okasyon na to, kung saan gugunitain natin yung 7 last words na sinabi ng ating Panginoong Jesus. At sabi nga ni Pastor, pwedeng maligo. Okay? Ng Biyernes Santo. So, kita-kita tayo alas 3 ng hapon this coming Friday. Maririnig natin ang ating mga kapatid na magbabahagi ng 7 last words. And itong darating na 31 of March, ayan, pinakamahalaga
sa lahat, ito yung recent Sunday. Baliwala lahat ng ginawa ng ating Panginoon kung hindi siya nabuhay muli. At dahil dito meron tayong buhay na pag-asa. Kaya kung meron tayong mga sinicelebrate dito sa mundo na to, higit sa lahat, i-celebrate natin yung pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Dahil alam natin yung Panginoon na pinaglilingkuran natin, siya'y buhay at buhay kailan pa man. Thank you, Lord! At syempre, pagdating naman ng second half ng ating program, meron din naman tayong konting salo-salo, celebration para sa kaarawan ng ating pastor. Ayan, birthday po namin. So yung mga hindi pa po nakapagbigay ng regalo sa akin, pwede po po kumabot. Joke lang po. Joke lang po, yung presence nyo at paglilingkod nyo kay Lord, napakalaking regalo na po sa amin. Kaya yun, salamat sa ating Panginoon. Kaya tawagin na natin si Brother JB to encourage us in the area of giving. Thank you, Lord po, Sis Ben. Good morning mga kapatid. Yan, salamat sa Diyos. Yan yung iba na traffic, no? Ang init, di ba? Sobra. Summer na kasi mga kapatid. Kaya ayan, mga kapatid, good morning. Ako nga pala ulit si Brother JP. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Kanina, talagang taas kamay, kahit pagpawisan. Ngayon, hindi na masyadong pawis, no? Ramdam na yung lamig eh. Naka-17 kasi 4 yan, mga kapatid. Glory to God. At ngayon, mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo yung journal ko. Sa 2 Kings, chapter 4 muna ako. At ang ganda doon ng sinabi ni Lord. Sino dito nakakakilala kay Elias? Yung yung propeta ng Diyos. Elias or Elijah, di ba? Siya yung binigyan ng ng mga pagkain ng mga uwak. Yung ginamit ni Lord yung mga uwak na inim. At imposible yun na mangyari. At etong si Elias, meron po siyang servant, kumbaga assistant. At ang pangalan niya ay Eliseo. Yan, Eliseo. Tapos ito kasi si Elias, kinuha siya ng Lord na sa pamagitan ng apoy na karwahe. Tapos naiwan ngayon si Eliseo. At itong si Eliseo, binigyan siya ng Diyos ng double portion of anointing. Magpagaling. Kung ano yung ginagawa ni Elias, ginagawa niya din, doble pa. Tapos, nung magpapagaling, pupunta siya sa isang lugar, si Eliseo, meron naman siyang assistant din. At ito ay si Gehazi. Yan, Gehazi. Tandaan niyo mga kapatid, ha? Yan, thank you, Lord. Nung pupunta sila sa Sonem, syempre, kapag pupunta sila doon, kailangan nila unang-unang kumain. Tama? Kailangan nilang magpahinga sa lugar na yun kasi hindi sila pwedeng balikan, lakad lang, wala pang masyadong transportation, parang asno pa lang, kabayo, ganyan. Tapos itong isang babae na Sunamite, yan, babaeng Sunamite, may asawa siya. Nakita niya si Eliseo na walang matuluyan at nakita niya na nagpapagaling si Eliseo. Talagang lingkod to ng Diyos. Di ba makikita mo sa isang tao na lingkod to ng Diyos, kahit may problema, umaattend, kahit na nag-share pa rin ng Lord, nag-encourage. Ganito po yung nakita ng babaeng Sunamite. At sabi niya, bigyan kaya natin to ng bigyan kaya natin to ng matutuluyan. Yan. Maganda mabasa niyo yung chapter na yun, chapter 4, 2 Kings. Kasi dito, mayaman yung babae. Taas kamay, gusto yumaman. Yan, thank you Lord. Mayaman. At gusto ng Diyos na paggamit natin yun. At itong babaeng Sunamite, talagang sabi niya, gawan natin siya ng silid dito sa kwarto natin. Gusto ko, bigyan natin siya ng lamesa, ng upuan, tsaka ng ilawan. Kumbaga, may kwarto siya, nang hindi siya pinapaupa ng babae. At ganun yung ginawa. Tapos, tinanong ito si Gehazi. Gusto kasing i-reward ni Eliseo yung babae dahil sa ginagawa niya sa Panginoon. Pero sabi ng babae, okay na po ako sa buhay ko. Siyempre, mayaman, kontento na, lahat meron siya. Pero may isa silang kulang pa sa buhay nila. At nalaman ko ni Gehazi, wala silang anak. Wala silang anak. Pero sabi ni Eliseo, ito yung ibibigay sa inyo ng Lord. Sa susunod na taon, magkakaanak ka. At talagang sabi ng babae, okay na po sa buhay ko, kontento na ako. Kumbaga parang humble pa rin, hindi na siya umaasa. Pero dumating yung panahon na talagang nagkaanak siya. At nung nagkaanak siya, may nangyaring hindi maganda. Nung binigay sa kanya ni Lord yung blessing, mapapansin nyo dito sa buhay niya. Kapag may blessing sa buhay nyo, hindi naman smooth, tama? Hindi naman all the way blessing. Lahat, may mga struggle. Ganun yung nangyari sa Sunamite. Namatay yung anak niya. Nakakalungkot, diba? Binigay ng Lord yung blessing, pero namatay yung anak niya. Pero dahil alam niya yung kayang gawin ng Panginoon sa anak niya,
nagtiwala siya, nanampalataya siya. Anong ginawa? Anong ginawa ni Eliseo at ng Panginoon? Binuhay. Binuhay, di ba? Thank you, Lord, na naikwento natin yung chapter 4 hanggang ano. At dumating yung point na nabuhay yung bata. After nun, sabi sa kanya ni Lord, alis kayo dito sa Sunem. Magkakaroon ng taggutom eh. Magkakaroon 7 years. Anong nasa isip kayo ng babae nung time na yun? Ginawa ko naman lahat para sa Panginoon. Bakit pa aalisin ako sa comfort zone mo? Naisip nyo na ba yun? Na parang may transition na mangyayari sa buhay mo. Na Lord, ayoko na, mawawalan ako bigla ng trabaho. Ihina kagad yung negosyo ko. Kaka-umpisa ko pa lang, Lord eh. Palakas pa lang eh. Ba't biglang ganun? Ganun yung nangyayari sa babaeng Zulamay. At alam nyo, nakakatuwa. Sa buhay ng babae, sumunod siya. Sabi mo sa katabi mo, sumunod siya. At ganun din, mga kapatid. Alam nyo, na-relate ko to sa pagbibigay natin. Marahil ngayon tayo, nagbibigay tayo ngayon, pero may mga kakulangan pa. May mga pangangailangan tayo na hindi natin alam. Lord, magbabayad pa kami ng bills. Magbabayad pa kami ng bahay, wifi, may mga ganun, di ba? May mga credit card pa nga na narinig ko sa prayer request ng ating mga kapatid. Tubig, di ba? Mga ganun. Pero anong sabi ng babae nun? Sumunod siya sa Panginoon. At nung sumunod siya, alam niyo ba yung nangyari? Bumalik siya after 7 years kasi dinala siya ng Panginoon sa Filisteo, sa Palestine, para doon manirahan ng 7 taon. At makikita niyo yung pagbalik niya doon. Sabi niya sa hari, pwede ko po bang makuha yung lupa ko? Siyempre, doon siya nakatira eh. Ari-arian niya, may titulo, may pangalan niya yun. Bumalik siya, sabi niya sa hari, pwede ko po bang makuha yung para sa akin? Pwede ko po bang balikan? Alam nyo, sabi ng hari, hindi nagkataon na sinabi ng hari, ano ba yung ginawa ni Eliseo? Sino dito nakaranas ng kagalingan? Nagmilagro kasi si Eliseo, sabi doon, nung hari, i-ano mo sa akin kung ano yung ginawa ni Eliseo na milagro. At narinig ni Gehazi yun. Kay Gehazi niya kasi sinasabi yun eh. Pumasok yung Sunamite na babae. Ayan po, binuhay ni Eliseo yung anak niya. Tinanong ng hari, totoo ba na binuhay ng anak mo? Na ni Eliseo yung anak mo? Sumagot siya, opo, binuhay ni Eliseo. Sabi, sa 2 Kings chapter 8 verse 6, ito na yung nangyari. Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinabi ni Gehazi. At sinabi nga niyang totoo nga. Ito yung binuhay nga. At sabi doon, kaya ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito. Gawan mo ng paraang maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid. Mayaman talaga yung babae, kapatid. May mga bukid siya. Mula nang umalis siya hanggang sa araw na ito. Alam mo kapatid, yung 7 taon na umalis siya doon sa Sunem, wala siyang ani noon, nasa Palestine siya. Pero anong ginawa ng hari? Binalik sa kanya lahat. Simula nung nawala siya hanggang dumating siya doon. At alam niyo mga kapatid, sa pagbibigay natin, ganun din. Marahil sa buhay natin, matagal na ako Lord nagbibigay. Matagal na akong sumusunod, pero parang walang ani. Parang tuyo pa rin Lord. Pero sa pagpapatuloy at sa pagsunod natin sa Panginoon, lahat ng hinihintay mo, lahat ng mga pagpapalang hindi pa naibigay sa iyo, kayang-kayang ibigay ng Panginoon yan sa tamang oras at panahon. Kaya anong dapat natin gawin? Sumunod lang. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Dahil sino ba yung nagbigay? Sino ba yung nagbigay dyan ng ani sa babae? Kundi ang Diyos na buhay. Sino ba ang may hawak ng puso ng hari? Ang Panginoon lang. Kaya mga kapatid, patuloy tayong umasa, manampalataya at higit sa lahat sumunod sa kalooban ng Panginoon at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Kaya itaas na po natin ang ating mga ikapo, mga building fund. Salamat sa Panginoon. Patuloy na ang Lord ang magbabalik ng lahat ng iyan. Ipag-pray natin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita na aming tinanggap ngayong umaga. Lord, salamat dahil yung babaeng Sunamite, Lord, 7 taon siyang wala dun sa lugar na yun. Pero binalik mo ng gustong takal, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanya. Lord,
Marahil ngayon kami po ay may mga pinagdadaanan, may mga bayarin, may mga kakulangan pa, Panginoon. Ikaw nga po ang magbalik ng lahat ng ito, Panginoon. Dagdagan mo pa ang mga pagpapala, Lord, para sa mga ibang part pa, Lord, sa building fund, Lord, sa Operation Bangon, sa seeds, Lord, sa tithe, sa love offering, Lord. Sa susunod, malalagyan namin lahat ng envelope na yan, Panginoon. Pararamihin mo ang mga pagpapala na ito. Kaya, Panginoon, patuloy na buksan mo ang aming mga puso, mga isipan, Panginoon, sa mga pagpapalang hindi namin pa nakikita ngayon. Lord, Ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na tapat.